Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, minabuti ng mga apostol ng matatanda at ng buong simbahan na pumili ng ilan sa kanila upang suguin sa Antioquia kasama ni Pablo at Bernabe, ang mga pangunahin ng mga kapatid, si Judas na tinatawag na Barsabas at si Silas. Ipinadala nila ang sulat na ganito ang nilalaman. Kaming mga apostol at matatanda ay bumabati sa mga kapatid na hintil sa Antioquia, sa Syria at sa Cilicia. Nabalitaan naming ginugulo kayo ng ilang kasamahang galing dini. Bagamat hindi namin sila inutusan, di umano'y binabagabag kayo sa pamamagitan ng kanilang sinasabi, kaya't napagkaisahan naming magpadala sa inyo ng mga sugo. Kasama sila ng ating minamahal na Bernabe at Pablo, na di nag-aatubiling itaya ang kanilang buhay sa paglilingkod sa ating Panginoong Hesukristo. Sinusugo nga namin sa inyo sina Judas at Silas upang ipaliwanag sa inyo ang nasasaad sa sulat na ito. Sa udyok ng Espiritu Santo, ang naging pasya namin ay huwag na kayong atangan ng iba pang pasanin maliban sa mga bagay na talagang kailangan. Huwag kayong kakain ng anumang inihandog sa mga Diyos-Diyosan, ng dugo at ng hayop na binigti. Huwag kayong makikiapid. Layuan ninyo ang mga bagay na ito at mapapabuti kayo. Paalam. Pinayaon ang mga sugo. Pagdating sa Antioquia, tinipon nila ang mga kapatid at ibinigay ang sulat. Pagkabasa sa liham, ang mga tao'y nagalak dahil sa kanilang narinig. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang desisyon ng Council of Jerusalem ay pinaabot sa pamamagitan ng isang liham at ng personal delegates. Ang pinili na ipadala ay sina Judas na kilala din na Barsabas at si Silas. Sila ay magpapatotoo at magpaliwanag sa liham. Kasama na sila ni Bernabe at Pablo sa pagbalik sa Antioquia. Ang liham naman ay addressed sa mga Gentile na taga-Antioquia, Syria at Cilicia, at ito ay galing sa mga apostol at matatanda ng Jerusalem. Sa desisyong ito, gustong bigyan ng katahimikan ng loob ang mga Kristiyano doon dahil sa pagdating ng iba na nagsabi na mali daw ang ginagawa nila, na hindi muna sila nagpatuli. Hindi na yang kailangan. Umiwas na lang sila sa ilang mga gawaing bilang paggalang sa mga Hudyo na kasama nila, tulad ng pag-iwas sa pagkain ng mga inihandog na mga hayop sa mga Diyos-Diyosan, pagkain ng dugo at ng mga hayop na binigti, at iwasan din ang pakikipagapid. Pinatotohanan din sa liham na ito ang good standing ni Bernabe at Pablo sa kanilang misyon. Isang nakakatawag na pansin sa sulat ay ang binanggit sa udyok ng Espiritu Santo. Ang pasya namin ay naniniwala ang simbahan na ang desisyon nila ay ginagabayan ng Espiritu Santo. Hindi lang ito isang desisyon ng mga tao. Malalim ang paniniwala ng simbahan na kanilang kinakalag
sa lupa ay kinakalag sa langit, at ang pinahihintulutan nila sa lupa ay pinahihintulutan sa langit. Hanggang ngayon, ganyan po ang paniniwala ng simbahan, lalo na sa mga mahalagang meeting ng mga obispo kasama ng Santo Papa. Ang unang Ecumenical Council, ng ibig sabihin ang pangkalahatang konseho, ay ang Council of Jerusalem. Ang panghuling Ecumenical Council ay ang Second Vatican Council na nangyari noong 1963-1965. Ito ang 21st Ecumenical Council sa loob ng 2,000 years na kasaysayan ng simbahan. Kahit na ang Vatican Council II ay nangyari ng 60 years ago, patuloy pa rin natin isinasabuhay ang mga aral nito. Ina-apply ng Ecumenical Council ang katuruan ni Kristo sa ating panahon, tulad din ng ginawa ng Council of Jerusalem noon. Hindi pa lumabas ng ganoon katindi ang isyu ng mga Gentile at mga Hudyo noong panahon ni Jesus. Kaya kailangan magpulong ang mga apostol at ang mga matatanda ng grupo upang tingnan kung ano ang sinasabi ng Espiritu Santo sa bagay na ito ng kanilang panahon. Magpasalamat tayo sa Diyos na ginagabayan niya tayo sa pamamagitan ng Banal na Espiritu sa takbo ng kasaysayan. Magpagabay tayo sa Kanya at makinig tayo sa Espiritu. Salamat, Panginoon, sa biyaya ng Simbahang Katolika na gumagabay sa amin sa aming panahon ngayon. Kailan naming tumugon sa hamon ng panahon ngayon at nandyan ang simbahan na gumagabay sa amin. Salamat, Panginoon. Sa aming katapatan sa simbahan, pinapakita namin ang aming katapatan sa iyo. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.